Alright, magandang hapon po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila to it's. Ano ba unahin natin pag-usapan? Si Jose Claire Castro ba sa kanyang banat kay Sara Duterte? O ito bang reklamo ni Gabriela Representative Sara Ilago kay Tupaccio? Ha? At itong pagsatsat, pagdakdak ni Defensor at ni Topacio diyan po sa sa NBI. Ano ba unahin natin? Ito kasama na rin to sa tungkol sa NBI. Ito po si bagong NBI director. So, unahin na natin itong banat ni Jose Claire Castro kay Sara Duterte. Kasi sabi ni Sara Duterte, wala daw ginagawa ang gobyerno. 2022 pa lang daw nila, alam na nila na merong napipintong gera. Tapos, bakit daw hindi pinaghandaan ng gobyerno? Ito ang sagot ni Jose Claire Castro. Tingnan natin kung pareho yung sagot namin. Ako kasi, sagot ko dyan, sabi ko, bakit hindi mo agad sinabi sa taong bayan? Bakit hindi mo kinausap ang Pangulo at pinaghandaan yung parehas yung nangyari? Kasi 2022, kauupo nyo pa lang depende kung kung kailan yung date ng 2022 kasi hanggang May merong nangampanya pa kayo sa unit team hanggang naging kayo ay nanalo kasi nag-eleksyon tas nanalo kayo, umupo kayo July 2022. Hindi binanggit ni Sara yung alam niya na yung na magkakaroon na ng gera. So naging naging manghuhula si Sara Duterte. Meron pala siyang bolang kristal. At nalaman niya na meron ang mangyayaring gera at bakit daw hindi napaghandaan ng gobyerno. Kung si binabanggit niya mga buwan ay before the elections, ibig sabihin ang nakaupo pa yung tatay niya. Hindi inasikaso ng tatay niya. Hindi pinaghandaan ng tatay niya. Pero kung binabanggit niya yung May after ng elections, yung mga month na after ng elections, ibig sabihin, silang dalawa ni Pangulong Bongbong Marcos, kasama siya, ang hindi naganda. Ewan ko lang kung alam ni Presidente yung sinasabi niya o siya lang ang may sariling bolang kristal. Siya lang ang talaga nanguhula na merong mangyayari na gera sa 2025 at 2026. Pero hindi ko sasabihin. Hindi niya sinabi. Tapos ngayon sinisisi niya gobyerno. Bakit hindi daw napagandaan? O ano masasabi dyan ni Jose Claire Castro? Ma'am, despite these interventions being pushed by the administration, VP Sara said kulang pa rin yung preparation ng administration regarding dito sa tension sa Middle East. And allow me to read a portion of her interview. Wala tayong nakikita na ginagawa ng administrasyon. Ang banta ng gera, narinig na natin yan noong taong 2022 pa lang. Dapat noong 2022 pa lang, naghanda na ang pamahalaan na ito, pero wala tayong nakitang paghahanda. Maybe get your comment on this, ma'am. Dapat tinanong nyo muna, Vice Presidente, 2022, anong buwan? Baka naman panong-panong kanyang ama ito. Tandaan po natin, noong 2022, nangangampanya po sila pareho ni Pangulong Marcos Jr. Unity team sila. May nabanggit po ba siya sa Pangulo patungkol dito? May nabanggit po ba siya sa DND patungkol po dito? Dahil kung alam niya na po ito, malamang ay meron siyang sariling bolang kristal. Yun. Ay dapat ipinaalam niya. Kung ito ay verified info nang galing sa kanya, dapat ipinaalam niya ito agad sa bansa. Ipinaalam niya ito agad sa Pangulo at sa otoridad. So, kung siya may alam as early as 2022 at hindi man lang niya ito binanggit diretso sa ating mga kababayan, sino ang hindi nagtrabaho? Sino ang walang ginawa? Tandaan po natin, ipinagmamalaki niya meron siyang informasyon patungkol dito. Hindi po ba obligasyon niya bilang Vice Presidente na ito ay ipaalam sa ating otoridad? Para man lang ang ating mga kababayan, katulad na sinasabi niya, ay nakapaghanda. Kung hindi niya to sinabi, definitely, this is a breach of public trust. Meron po tayong tinatawag na non-feasance. Mga taong gobyernong hindi nagtatrabaho. Thank you, ma'am. Kasalanan mo pa pala Sara Duterte. Sabi ni Claire Castro.
Breach of public trust. Oh, ikaw pala may kasalanan eh. Alam mo pala yung impormasyon. Oh, hindi lang alam mo kung verified o hindi. Pero meron siyang alam na impormasyon. Bakit hindi mo sinabi sa taong bayan? O bakit hindi nyo pinag-usapan ng Pangulo? Meron ka palang nalalaman. Ano yung sinikreto mo? O sasalita ka na ng mga wentong barbero. Ngayon mo lang sinasabi yan. At naninira ka na naman dito sa Pangulo, dito sa gobyerno. So, ayun, sabi ni Claire Castro, bakit hindi mo sinabi? Dapat pinaalam mo yan, vice-presidente ka. Oh. Ganon daw. Meron palang pananagutan ang isang opisyal ng gobyerno na may alam pero tinago at hindi nagtatrabaho. O, di back to you, Sara Duterte. Na back to you na naman. Etong si Sara Duterte. Okay, bago tayo magtungo dun sa dun kay Defensor at kay Topacio, tungkol dun sa, sabi nila, Brave 18. Brave 18 daw ang tawag nila ron. Sabi naman ng iba, mga 18 marites. Pero Brave 18 tawag nila. Grabe, Brave 18 Pero sabi ng iba, 18 marites. Bago natin pag-usapan yon, speaking of Topacio, Attorney Ferdinand Topacio, nagsampa na po ng reklamo sa Integrated Bar of the Philippines, IBP, etong si Gabriela, Representative Sara Ilago laban kay Attorney Ferdinand Topacio. Paktay ka. Mukhang mayroon na namang madidisbar na abogado. Kasi nadisbar si di ba? Sino ba to? Yung lagi nagsasabi ng bobo. Ano pangalan nun? Si Larry Gadon. Na-disbar po yan dahil sa pambabastos niya sa isang reporter. Matitindi yung mga sinabi niya kaya na-disbar siya. So eto pwede rin ma-disbar. Etong si Topacio mga kababayan dahil dun sa sinabi niya na minsan niyang pinagnasaan etong si Sara Ilago. Naamoy niya raw ang bango-bango. Anak ng toko tong bulilit na to. Si Going Bulilit manyakis pala. Simpleng manyak pala ang hinayupak. So naamoy niya ang bango-bango. So sabi niya mukhang type niya. At malamang inimagine niya itong si Sara Ilago. Grabe talaga to si Going Bulilit. So ito mga kababayan, dyan po sa Integrated Bar of the Philippines. Panoorin natin itong video. Yan po nangyari yung pagpunta ni Gabriela Party List Representative Sara Ilago para sampahan ng disbarment case etong si Topacio. Ayan mga kababayan. Ayan po sila. Ayan. Sa IBP, Integrated Bar of the Philippines, disbarment case laban kay Attorney Topacio. Attorney Topacio. Ayan. Ayan mga kababayan. At ito ang pahayag ni Hindi yan. Ito yung pahayag ni Sara Ilago. Pakinggan natin si Congresswoman Sara Ilago ng Gabriela Party List. We are filing a complaint for disciplinary action against a certain lawyer before the IBP today. We believe that this certain lawyer has violated their code of conduct for a professional responsibility and accountability. That's why it has been filed or will be filed before the IBP. There should also be accountability, lalong-lalo na po sa mga nasa lugar ng kapangyarihan at ng tiwala na maitaguyod po kung ano man yung kanilang profesyon o posisyon. Para po ito sa bawat babae na patuloy na nakakaranas ng pagmamaliit, pambabastos, pang-aabuso. At bilang representante ng Gabriela Women's Party, tungkulin namin na ibiit na ang anumang uri ng asal na nagmamaliit o nambabastos sa kababaihan ay hindi katanggap-tanggap at hindi dapat palagpasin. We are Okay, so ayan po si Sara Ilago.
nag-file po ng complaint for disciplinary action laban po kay Ferdinand Topacio. Hindi po niya mabanggit yung pangalan. Siguro nandidiri siya sa sa abogado na yon. Hindi niya mabanggit yung pangalan eh. Sabi niya, a certain abogado. Bakit mo nga naman babanggitin kung nandidiri ka, di ba? Kadiri eh. Tapos ito mga kababayan, ito, sanib puwersa na naman itong dalawang ito, si Defensor at itong si Topacio. Kasi pinatawag po itong 18. At ito yung kanyang sinabi mga kababayan. Nagulat ako. Oh, Kasi kami naman nag-cooperate. Masabi ko, with respect to the institution, may sampida, pumunta kami. Ang gusto po nilang gawin, nandun po sila dahil sila po ay nakatanggap na sampina galing po sa NBI. At nagulat daw si Topacio. Nagulat daw siya. Bakit? ibukod ng isa-isa sa kanya-kanyang mga kwarto ang bawat isang subject ng sampina at tanungin. Hindi po pwede yun. Now we are trying to get statements na maaaring self-incriminatory. Maaari kasi I insist, wala kaming tinatalo. That papasok na yung right to remain silent dyan. Kasi with respect to the Marines, ayoko naman pangunahan si Atty. Baligon. Pero yung sinasabi nila, with all due respect to our NBI friends, na hindi daw custodial interrogation yon, titignan daw nila yung credibility. Kung sabihin nila hindi credible, is that not a crime of perjury na sasabihin nila? Di ba? Kaya very suspicious po ito at then very alarming itong ginagawa nila. Na isasabihin nila, i-interviewin nila isa-isa. Alam naman nila, isa lang ang abogado ng 18. Sabi ko nga sa kanila, ano bang partisipasyon ng aking kliyente who was not mentioned in the subpoena? Hindi naman siya inireklamo. Sabi ko, kung talagang gusto nyo mag-imbestiga, bakit hindi nyo ipatawag? Yung itinuturo, ba't yung nagtuturo ang ipinatatawag nyo? At i-interview nyo isa-isa para bang sila gumawa ng krimen. Hindi po tama ito. This is a form of harassment, intimidation, and it intends to send a chilling effect to those na gustong magtestigo pa na kapag kayo nagtestigo, itong gagawin sa inyo. Interview kayo, matatawag kayo, investigahan kayo na para bagang kayo na yung kriminal. Okay. So, ayan mga kababayan, sabi ni Topacio, hindi naman pwedeng interview ng NBI isa-isa yung aking 18 mga testigo. Kasi gusto ng NBI isa-isahin, kakausapin. Siguro natatakot ito mga to. Baka mali-mali ang masabi mga kababayan, baka mag-iba-iba ang statement kasi meron silang joint statement yung 18 na pinagtatawanan ni Ombudsman Remulla. Paano raw nagkaroon ng joint statement yung 18? Ang ibig sabihin ba nun, every time na yung lahat ng nakasulat dun talaga magkakasama sila? Hindi sila naghihiwa-hiwalay? Yung 18? Kaya sabi ni Ombudsman Remulla, imposible. Parang kalokohan yan. So ngayon, gusto siguro ng NBI, sabi nga, establish yung kanilang credibility, gusto nilang isa-isa yung kausapin. Bakit kayo matatakot kung totoo? Kayo Topacio, sa Defensor, bakit kayo matatakot na kausapin ng NBI isa-isa kung sigurado kayo na hindi nagsisinungaling yung inyong mga kliyente? Ba't kayo matatakot? At kung alam nila yung dapat nila sabihin, kung nagsasabi sila ng totoo, kasi kapag ikaw yung nagsasabi ng totoo, hindi ka magkakamali. Hindi iba-iba yung sasabihin mo. Bakit ayaw yung kausapin isa-isa? Kapag kinausap naman yung lahat, sumasagot yung abogado, si Baligod, si Baliktad. Ibig sabihin, natatakot etong sila Topacio na kausapin isa-isa kasi nga baka mali-mali. Yung sama-sama nga, nagkakamali eh. Kasama pa si Baligod, nagkakamali-mali ang sagot eh. Ayun pang iisa-isahin sila. So, ayun ang nirereklamo ni harassment daw. Talaga to, reklamador talaga to. Very suspicious daw, sabi ni Topacio. Very suspicious. Kayo ang dapat pagsuspetsahan. Kasi kayo tong hindi pumapayag. Kung wala kayong tinatago at kung totoo lahat sinasabi nila, hindi sila magkakamali sa sagot nila. Di ba? Kung totoo yung sinasabi nila, alam nila lahat ng pangyayari, hindi sila magkakamali doon sa sasabihin nila. Kasi alam nila eh. Di ba? Personal account eh. Alam mo yun eh. Ngayon, natatakot siguro itong mga to kasi baka magkaiba-iba yung sinasabi. Baka hindi masundan yung script. Kaya siguro, ito, nagreklamo si Topacio. At sinasabi niya, hindi pwede yun.
Ay pwede namang habang kinakausap ko isa, nandun yung abogado. Pagkakausapin yung isa, lipat yung abogado, lipat yung abogado, lipat yung abogado. So isa-isahin. At ayaw ni Topacio. Sabi niya, harassment daw. Hindi. Tapos, NBI pa pagsususpetsahan mo. Kayo ang nakakaduda. Bakit ayaw niyong payagan? Di ba? Ito, bilang pagtatapos, pakinggan natin yung sinabi ni NBI Director Atty. Melvin Matibag dahil dito sa hindi pagpayag ng mga nila Topacio at Defensor at Baligod dito sa 18 Marites daw, sabi nung mga kababayan natin. Marites. Ano masasabi kaya ni NBI Director? Pang naging one-on-one na pagtatanong at yun nga yung naging deadlock, ayaw nilang pumayag. Ang nangyari na one-on-one sila nagbigay ng personal circumstances nila, pangalan nila, address nila. Pero doon sa joint affidavit, wala pang paglilinaw. Ang suggestion nga namin, magsulat sila. Request namin, magsulat sila ng salaysay nila based on their personal recollection. Kasi doon natin mahihimay eh. Tingnan nyo, affidavit, wala naman mga dates, walang specific. Na dapat today yun sana. Sana today. Pero nagre-request sila, humingi silang time, we'll give it to them. At tama po na malinaw sa subpina na walang limitations. Wala. Nakalagay dito, verification and validation based on the joint affidavit dated February 29. Sir, dapat pagbalik nila, may bago na silang abogado dahil iniimbestigahan din si Atty. Baligod. Ang suggestion ko, dapat they be represented ng lawyer based on this kasi si Atty. Baligod is also subject of this inquiry. Pero we will exercise leniency also kung yung 18 siya yung lawyer, yan doon. Pero when we ask question, just personal recollection niya. So, we will allow it na ganyan. We will exercise maximum tolerance. Pang naging one. Okay. So, yun, maganda yun. Maganda yung sinabi ni Atty. Melvin Matibag, itong bagong NBI Director. Gumawa kayo ng statement, affidavit, isa-isa. Kung ano ang inyong personal recollection. Hindi yung combined, hindi yung joint affidavit na pinagsasabi nito. Pinagtatawa ng nga na Rimulya yun eh. Anong joint affidavit? Nakakatawa kayo, ibig sabihin, 18 kayo. Lahat ng nakasulat dun sa joint affidavit ninyo, sama-sama kayo, 18, hindi kayo naghihiwa-hiwalay. Hindi, ang gawin ninyo, isa-isa kayong gumawa ng sarili-sariling affidavit para dun titingnan. Ngayon, ayaw nila gumawa ngayon. Bakit? Kasi baka malayo sa script. So, ang gagawin nila, may assignment na naman sila, magmi-meeting sila, kanya-kanya silang sulat. Siyempre, pagtutumbaga-tugbayin nila, lahat ng para hindi walang alam, walang butas, dapat hindi, dapat on the spot gumawa kayo ng ng kanya-kanyang affidavit. I-submit nyo sa NBI, isa-isa. Kung ayaw nyo intervene, isulat nyo na lang. Kung natatakot kayong intervene kasi baka magkamali-mali, isulat nyo na lang. Sabay isibigay sa sa NBI. Ngayon, ititingnan ng NBI kung nagtutugma-tugma. Sigurado yan, kung bukas pa o sa ibang araw pa ipapasa, sigurado tugma-tugma yan kasi syempre magmi-meeting yan sila. So dapat yan talaga sa NBI mismo ginawa yung pagsulat ng affidavit, di ba? Para walang lusot. Wala Talaga na mga si Topacio saka itong si Defensor syempre ayaw nilang mabuko at ayaw nilang malayo sa script yung sinasabi nung 18 Marites. Kaya ganon, hindi sila pumayag. At si Baligod, hindi naman pwede pala mag-abogado si Baligod kasi si Baligod ay kasama po na iniimbestigahan. Si Baligod, isa ka rin pala sa iimbestigahan Kaya maghanap ka na ng abogado mo. Hanap ka na ng abogado mo. Kaya naman, pagtanggol mo yung sarili mo, pwede naman ata yan. Okay, wala na ba tayong nakalimutan? Ayan mga kababayan, nagsampa po si Sara Ilago ng disciplinary action o kaya sa madaling salita, disbarment case laban kay Going Bulilit. Going Bulilit. Kay Topacio. Yan po sa Integrated Bar of the Philippines. At itong dalawa naman ay ayaw pumayag. Nakausapin isa-isa. So ipapasulat na lang isa-isa yung kanilang nalalaman tungkol sa sinasabi nila. At sigurado yan. Siyempre, follow the script. Di ba? At ito naman si Jose Claire Castro. Binanata na naman si Sara Duterte. Sara Duterte talaga. Palpak no? Kahit kailan talaga Turo siya ng turo. Tapos bumabalik sa kanya.
Bakit ganon? Bakit ganon? Laging ganon. Turo ka ng turo kay Presidente Marcos, yung pala damay ka. Oh. So, ayan mga kababayan yung update natin. At kapag meron pong bagong balita, siyempre ay hindi po tayo mahuhuli sa pagbabahagi sa inyo ng mga ito. So for the meantime, tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila to sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.